Mga kapatid, kabaliktaran ng El Nino ang La Nina. Kung ang El Nino, sobra-sobrang init ang dala. Sa La Nina, malamig na temperatura naman ang hatid. Nararanasan po ito kapag iyong trade winds o yung hangin sa Pacific Ocean, itinutulak iyong mainit na tubig papunta sa Western Pacific region, kung nasaan ang Pilipinas. Ang epekto po nito, mas mababang temperatura at mas maraming ulap na magpapaulan sa ating bansa. Posible ring mabuo ang mas maraming bagyo. At pag mas madalas ang bagyo't ulan, madalas din po ang baha. At pag may baha, dumarami ang kaso ng waterborne diseases gaya na lang ng leptospirosis, cholera at iba pa. Madalas nangyayari itong La Nina pagkatapos po ng El Nino. Huling nakaranas ng La Nina ang bansa mula October 2021 hanggang December 2022. Noong panahong yan, 22 bagyo ang dumaan sa Pilipinas. Kabilang po riyan yung bagyong Odette. Umabot sa 12 milyon ang naapektuhan ng bagyong yan sa bansa. Kung hindi po natin ito paghahandaan, maraming o maaaring mas marami pang mapinsala ang La Nina. Kabilang na ang produksyon natin ng pagkain. Kaya mahalagang nalalaman natin ang mga ganito. Hindi lang for added information, kundi para na rin maiwasan ang mas malalaki pang problema. Dahil tulad ng K-Alaman, ang pagiging maagap kontra sakuna ay K-Yamanan. K-Okay. Mga kapatid, ito po ang inyong K-Alaman Queen, Kalad Karen. Always remember na ang K-Alaman ay K-Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. K-Okay.